1, verses 1 to 5, the Word became flesh. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. He was in the beginning with God. All things were made through him, and without him was not anything made that was made. In him was life, and the life was the light of men. The light shines in the darkness, and the darkness has not overcome it. Purihin ang Diyos sa pagbasa ng kanyang salita. Salamat sa Diyos. And next, thank you, Sarah, sa pagbasa. Okay, again, Happy New Year on the first Sunday of the year. I'm praying for a blessed New Year for all of us, for a joyful New Year. And I say, joyful, hindi happy ha. Joyful, ibig sabihin, ano man ang sitwasyon natin, patuloy tayong maligaya sa Panginoon. Blessed, because we will always be contented in the presence of God. So, nasa uling yugto na po tayo. Pinigaan natin ang gusto, yung 5 verses na yon. At again, please bear with me kasi andun po ako sa punto ng pagiging teacher. And alam niyo naman po, ang teacher magiging mag-review. Kaya gusto ko pong balikan yung mga ilang bagay. And as we have studied the book of John chapter 1, verse 1 to 5, gusto ko lang po ipaalala yung mga ilang bagay. The reason why we review this is, as we all know, there are, siguro lalo na sa panahon ngayon, mas marami yung opposition sa pagdating sa salita, sa katotohanan ng salita ng Diyos. Kung kailan mas malaki yung access natin sa lahat ng resources para pag-aralan yung tungkol sa Bible, mas marami din yung mga opposition towards this. But the oppositions naman tungkol kung sino yung nagsulat, kung reliable ba na eyewitness sila Matthew, sila Mark, sila Luke, at si John, para isulat ang tungkol sa buhay ni Jesus, para i-emphasize ni John yung divinity ni Jesus Christ. Yung pag sinabi natin i-emphasize yung pagiging Diyos niya, actually hindi lang naman sila nag-testify. Sinuportahan nila kung ano yung nasa Old Testament. And this past few weeks, may napanood po ako na kasi pinapalo ko yung mga conservative sa Amerika. If you know Dennis Prager, Ben Shapiro, mga kilalang Hudyo na very conservative pero very supportive din naman sa mga grupo ng mga Christians. Pero vocal din sila sa oppositions nila tungkol kay Kristo. Well, not kay Kristo, but kay Jesus Christ. Kasi inaantay pa rin nila yung Kristo. Pero hindi lang sila naniniwala na si Jesus yon, yung Kristo na yon, yung Messiah na yon. And na-realize ko, yung mga oppositions nila na yon is based sa kanilang interpretation ng Old Testament, ng kanilang law. Pero based on sa eyewitness testimony katulad ni John, hanggang doon sa pagpapangalan, sa paggamit ng pangalan ni Jesus Christ, bakit siya Jesus, bakit siya Yeshua, at kung ano ang kinalaman nito sa Old Testament, importante na matatag yon sa knowledge natin. Kasi, ang tandaan po natin, in the end of times, there will be an explosion of knowledge bago dumating si Kristo. Ngayon pala, yung internet is the explosion of knowledge. And kahit naman tayo, kahit po ako, may mga pagkakataon na, sandali, parang tama yun, pero mukhang may mali, yun doon sa sinabi niya. At sa panahon natin ngayon, mas marami yun. And that's the reason why we have to continue review, seek, and deeply understand the Word of God. Na sinasabi namin sa inyo, ang lagi po namin challenge sa inyo, i-challenge nyo rin kami sa mga sinasabi namin dito sa harapan. And then it only comes when you also spend time studying the Word of God. Diba? So samahan nyo rin kami na kayo din, meron din personal revelation sa inyo. Kasi itong 5 verses na to, ang daming personal revelation po sa akin na like the word incarnation itself, di ba?
Pag pinagbasayan natin yung word na incarnation, grabe naman, napaka-theological. Pero realizing about it, doon ko na-realize na yung pag sinasabi natin incarnation na yung pagiging katawan, pagiging tao ng Diyos, isa sa mga oppositions ng maraming relihiyon tungkol sa Panginoong Jesus, ito yung bedrock. Ito yung kung saan dumadalo yung ilog. Ito yung nagbibigay ng pundasyon kung saan dadalo yung ilog. Yun nga yung tinatawag na bedrock. Diba? Diba pag pumunta ka sa ilog, may mga bato-bato sa ilalim. Yun yung nagbibigay kung saan siya dadaloy. Ito yung katotohanan kung saan tayo dumadaloy. Kasi tanggap natin lahat na ang Diyos nagkatawang tao. And this is one of the oppositions sa mga Hudyo. Kung bakit di nila pinako si Kristo. Diba? Doon sa kanyang trial, ang sabi lang niya, ikaw ba ang Diyos? Ikaw ba ang Messiah? I am who I am. Which is also quoting kung sino si God nung nagpakita kay Moses to the burning bush. Diba? And that's one thing that we have to understand when we say incarnation. Hindi po natin pwedeng ihiwalay yung katotohanan na flesh and blood si Jesus. Okay? Yes, we could. There's a supernatural part of it ng kanyang pagiging tao. Kasi he performed miracles, di ba? Pero dapat din natin intindihin na dugo at laman din siya. Naging dugo at laman din siya kasi may importanteng role yun na gagampanan. Kasi kung hindi siya naging dugo at laman, wala namang ipapako dun sa krus. At walang ibabayad dun sa kasalanan na ginawa natin. Sa pagiging makasalanan natin. So, nung napiga na natin lahat, another review, John 1 and 2, sinabi natin sino siya, ano ba sa kanya, sa verse 3, verse 4, ano ang dahilan niya sa lahat ng ito, ano ang dahilan niya sa pagkakatawang tao, and verse 5, ano niya ito gagawin, ano yung ultimate purpose ng kanyang pagiging ano. So, pagpasensya niya na ako dito kasi this is how I organize my thoughts. Teacher na teacher. Kailangan kasi maintindihan kung paano siya. Ang hirap kasi mag-aral, kaya hindi ako naiingit kay Pastor Juan kasi alam ko mahirap mag-seminary. Lalo na pagdating sa language. And when you're studying language, especially in yung original text, ang hirap niyang pag-aralan para lang ma-deliver siya na maiintindihan natin siya. Papadala ko siya sa inyo para kayo din mag-aral. Na makita niyo, doon pa lang sa John 1:1-2, na Genesis chapter 1 hanggang verse 3, Genesis 1-3, nilay down na ng Panginoong Diyos yung foundation kung sino siya. Siya yung eternal foundation na ni-reveal niya ang kanyang presence sa pamamagitan ng kanyang creation, di ba? Kailangan niyang pag-create para ma-reveal ang kanyang presence. Di ba? Kasi bahagi ng kanyang pagiging Diyos, yung lilikha siya. Pero, personal God rin siya. Kasi doon pa lang sa simula, kausap niya si Eva at Adan, di ba? Hanggang sa pagdami ng tao, hindi naman niya, lumayo siya dahil sa kasalanan, pero hindi niya ultimately gininay ang tao na makilala siya. Now, sa verse 3, it is about kung ano tayo sa Kanya, ano yung reason of our existence. Sinabi ko nga, hindi kayo aksidente. Dapat na pinanganak kayo, ano man ang sitwasyon ng buhay ninyo, kung paano kayo pinanganak. There's a reason and there's a purpose for that. Diba? And kung si Kristo pinanganak kasama, again, hindi siya pinanganak sa sapsaban nilagay siya sa sapsaban. Okay? So, at the same time, di ba yung, kung iisipin niyo yung, ang ganda ng idea ng Pasko. Pero alam niyo ba, troublesome ng childhood ni Jesus Christ. Kasi yung dapat pa lang na baby ka pa lang, kung may gusto nang pumatay sa'yo, kailangan ka pang itakas papalabas ng bansa
papunta ng Egypt, di ba? Pagkatapos kang, and I do understand na yung idea ng mga Magi's na malaki na si Jesus Christ na, probably toddler na, 1 to 2 years old na nakita siya nung Magi's. So, technically, wala na sa sabsaban si Jesus Christ na nakita ng mga mago. At hindi lang sila tatlo, ha? Baka naman ano pangalan ng tatlong Viking? Melchor, Gaspar, at saka si Baltasar. Wala po silang pangalan. And hindi po sila mga Christians, okay? Hindi Kristiyano yung mga, mga religious people sila, pero naiintindihan nila yung prophecy ng Messiah. Kaya hinanap nila. At napatunayan nila, uy, totoo! Totoo yung sinasabi ng mga ancient writings, di ba? At again, tatlo lang yung gifts, pero hindi lang sila tatlo. Yung gifts na yon, imagine ninyo, nakita ko na realize, uy, yung pala yung posibleng ginamit ni Joseph at ni Mary para itakas si Jesus Christ papalabas ng bansa nila, papunta ng Egypt. Kasi yung mga gifts na yan, expensive. Diba? Very expensive. And you have to understand, diba? And all of these things is the idea of our faith. Kung paano tayo mabubuhay. Ano ba ang source ng ating pananampalataya? Sino nagre-reveal ito? At ano yung Redeemer na kinikilala natin para pagpasihan na siya yung ilaw ng lahat ng pananampalataya natin. Now, nasa verse 5 na tayo. Ano yung gagawin niya? Ano yung hope natin? Ano yung pag-asa natin? And there are 3 things that we also have to remember: victory, struggle, and assurance. Alam niyo kung bakit tatlo? Sabi daw sa Science of Knowledge, pinakamadaling matandaan pag laging tatlo or hanggang 4. Kasi mga Baptist, mahilig sa 3-point and 4-point preaching eh. So actually, sa Science of Knowledge, ito yung pinakamadaling tandaan. Hindi, maraming mga 3 sa Bible, marami rin 4 na dapat pwede natin matandaan. Like for example, 4, North, East, West, South. Diba? Pag gusto mo ng balita, 4 na letter, NEWS. Diba? So, the Gospel, there are 4, Matthew, Mark, Luke, John. Diba? So, pwede natin i-extend sa 5, the first 5 books of the Bible, the Pentateuch. Pero 4 of them are actually laws, di ba? So, mga bagay na gano'n. So, again, pagpasensya niyo ako, ito yung pagiging teacher ko. Pero sana makatulong kung paano natin lalong maintindihan. Again, this is not only to build knowledge, pero a better and deeper understanding. Ano ba yung pinaniniwalaan natin? Diba? Ano ba yung, hindi ka lang, pag may nagtanong sa inyo, hindi lang sasagot ng basta. Basta! Diba? Diba? Hindi lang yung gano'n. Sabi nga, in season and out of season, we need to be prepared to give answer to the hope that we have. Kasi ito rin yung pagkakataon ng ibang tao na maintindihan nila kung ano ba yung pinaniniwalaan natin. And paano pa gagawin ng Panginoong Diyos yun? So tatanong natin ulit. What Jesus' incarnation means for us. Bakit ba kailangan niya magkatawang tao eh? Diba? Buti na lang, yung pag pinag-aaralan ko yung Greek mythology, buti na lang hindi ganun si God, no? Yung tamad. Diba? Tapos nag-aantay ka lang ng praises ng tao. Kasi ano ba dahilan ko? Bakit ako magkakatawang tao? Isunugin ko kayong lahat. Ulitin ko lahat ng ito. Diba? Parang gano'n lang. And that's one thing that we will not, I would admit. Siguro mamamatay na lang ako at hindi ko maiintindihan yung bagay na yun. Bakit hindi na lang niya ni-reset lahat? Diba? Ako po kasi writer, diba? Pag yung may writer's block ka, ang sarap magpunit ng papel. Ang sarap maglamokos ng papel, diba? Para pag naglamokos ka ng papel, feeling mo, magsisimula ka ulit. Diba? Parang gano'n na, parang kung tutusin, kung ako yung Diyos, nilamukos ko na yung buong kalawakan. Diba? Pero, hindi niya ginawa yun. Nagkatawang tao siya. Diba? Kaya, aalamin na natin kung again yung natin. Ulitin ko. Victory,
struggle, assurance. Isang sentence lang po yung pag-aaralan natin. Pero, ibigay natin ulit, ano ba yung pwede nitong ibigay sa atin? Unang-una, kailangan natin maintindihan na yung incarnation ni Jesus Christ is a victory for our faith. Diba? Again, mga kapatid, alam ko na tayo, hindi na natin naabutan si Jesus Christ. We would like to spiritualize na nararamdaman natin siya, nasa puso natin siya. Pero huwag natin kalimutan that He's also a historical figure. Okay? Huwag natin kalimutan na lumakad din siya sa lupa, nasugatan din siya, mekalyo din siya. Bakit siya mekalyo? Is a carpenter, di ba? Mekalyo din siya. Ang iniisip natin laging itsura ni Jesus Christ is yung nakikita natin sa mga picture na napaka-soft ng mukha. Pero kung karpentero ka, hindi posibleng gano'n na itsura nyo. Imagine nyo na lang yung isang Jesus Christ na construction worker na balbasarado. Diba? Madungis. Diba? Yes, I would understand na yung tao would like to give an idea of reverence. Diba? Pero Jesus, out of His incarnation, He gave victory to us kasi naglakad siya sa lupa. Diba? Kasama yun ang ipinangako to the prophet Isaiah that arise, shine, for your light has come. Nung sinabi yun kay Isaiah, it is a promise na yung Diyos maglalakad sa lupa. So yung pagkakaroon niya ng katawan, ng dugo at laman, yes, may puso siya, may utak siya, may lamang loob siya. For that purpose is to give our faith a victory. Ibig sabihin, ang pananampalataya natin nanalo na. So hindi lang natin siya pinaniniwalaan kasi gusto nating ma-attain yung enlightenment. Wala tayong enlightenment na kailangan i-achieve katulad ng mga Buddhist, katulad ng mga atheists na kailangan mo matutunan lahat. Ang kailangan natin i-attain is yung relationship natin dun sa Diyos na nagkatawang tao. Kaya mga kapatid, and then this is one thing I like about studying history. Kasi kailangan kong patunayan, like for example, meron tayong mga gaps sa history natin na, for example, tinuro sa atin na si Magellan daw ang pumatay kay, si Lapu-Lapu ang pumatay kay Magellan. Hindi. Sad to say, hindi. Diba? Even with the writings of Pigafetta, hindi naman si Lapu-Lapu nakapatay kay Magellan. May na time na dumating si Lapu-Lapu sa harap ni Magellan, patay na siya. Diba? So, there are many things na ganun. And the same thing with Jesus Christ. Kasi, tempted tayo lagi na, yes, He is God. Pero huwag natin kakalimutan na historical figure siya. Okay? Natunay siyang tao. Kaya nga mga kapatid, we have to understand that because He is Jesus in flesh, is a proof that our faith is not a blind optimism. Na hindi tayo naniniwala sa basta kung ano lang ang meron sa mundo. It is a response to the evidence of His existence. Diba? Yun ang dapat natin. Katulad halimbawa, this is one thing I find about the New Age movement. Alam niyo po ba yung New Age movement? Ang New Age movement, ito ay isang klase ng relihiyon. Actually, hindi naman siya bago. Na mag-i-entertain ka ng mga idea kung ano lang yung sa tingin mo kaya mong paniwalaan. Like for example, gusto mong maniwala na pwede kang gumaling without medicine. Diba? May mga ganong klase ng New Age movement na para lumakas ang iyong katawan, kailangan mo mag-meditation every day. Diba? May mga ganong klase ng Pero lahat ng ito has no evidences. Diba?
most of the things that they believe is mostly anecdotal. Ibig sabihin, testimony lang ng iba. Diba? Like for example, yung idea ng manifest. Diba? Nanonood ako yung New Year countdown. So ano New Year's resolution ninyo? Sabi dun sa mga teenagers. Self-love and God love God more. Sandali, mukhang meron yatang contradiction doon. Self-love pero love God above all. Diba? That's one thing. Kaya sinasabi ko na kailangan natin paniwalaan na nag-exist siya kasi evidence yun ang pinaniniwalaan natin. Pero yung evidence ng self-love, saan mo kukuhanin yun? Wala naman sinabi ang Bible about self-love. Diba? Pero may sinabi ang Bible, surrender to the Creator. Diba? Kaya, mga kapatid, kaya nga sinasabi, kilala niyo po ba si Lee Strobel? Si Lee Strobel, isang atheist journalist. Nang ginawa niya, ang gusto niyang gawin, i-disprove na hindi totoo ang Christianity. Pero, nangyari kabaliktaran, naging Christian siya sa kanyang pagano. Kasi, katulad po namin mga journalists, importante sa amin ang ebidensya. Importante sa amin ang proof. Yun ang hinanap niya. Pero, doon yung sumulat siya ng libro A Case for Christ. Tapos doon niya napatunayan, historical figure ito, na hindi lang basta siya nagturo, pero pinatunayan niya kung ano yung Diyos na hindi natin nakita sa pamamagitan ni Jesus. Siya yun. Kaya sabi niya, the answer to the question, is Christianity true? Diba, lagi naman tinatanong yun, is yes. And the reason is that Jesus is who He claimed to be. Ano ba ang claim ni Jesus Christ? Diba? I am the way, the truth, and the life. I am the bread of life. Diba? He claimed those things and all of those things are true. I am the vine, you are the branches. Diba? Lahat ng claim niya, lahat yun totoo. And doon sa binabasa ko, ano ba yung mga 8 points of contradiction ng mga Hudyo laban kay Jesus Christ? Pero one thing that I realized, lahat din yun, pinatunayan mismo ng sariling sulat na pinaniniwalaan ng mga Hudyo. Diba? Like for example, ayaw nila kay Jesus Christ kasi ang sinasabi, yung Messiah daw, i-rebuild yung temple. Na hanggang ngayon, hindi pa nabibuild yung temple ng Israel hanggang ngayon. So, hindi totoo si Jesus Christ kasi hindi niya na-rebuild yung temple na sinira ng mga Romans. Diba? Pero hindi naman, yung sinasabi sa Old Testament, it's not a physical temple, but a spiritual temple. Diba? Ano ang sinabi ni Paul? Offer yourselves as a living sacrifice. Why? Because the body is the temple of what? The Holy Spirit. The temple of God. Diba? Ito yung ginagamit para sumamba sa Kanya. So sa Kanya, siya yung evidence ng pagiging, ng tunay na pananampalataya. Ikalawang katotohanan, mga kapatid, Jesus in the flesh shows that the struggle with sin is real. So, alam natin na panalo ng pananampalataya natin, pero hindi ka naman nagsasabing bad news. Nanalo na tayo, pero dapat rin natin tanggapin na nagkatawang tao si Kristo para pakita rin sa atin na yung struggle sa kasalanan, totoo. Diba? Lahat tayo magsastruggle sa kasalanan, pero hindi yon ang dahilan para kailangan natin siyang talikuran. All of us will continue to struggle this certain aspect of sin in our life. Whether it is anger, bitterness, lust, diba? Lust in many forms, power, physical, sexual, diba? Even money. All of us will continue to struggle with sin. And we will be tempted by the devil in so many ways na
pwede niyang i-present ang kanyang sarili. Actually, with the book of knowledge right now, hindi na tayo kailangan i-tempt kundi Satanas. Kasi lahat ng pwede natin gawing kasalanan, nariyan na. Di ba? Just the fact na sa Amerika, hindi ko pa rin talaga maisip na yung bansang Amerika, hanggang ngayon nagtatalo pa rin sila kung tama bang i-abort ang baby o hindi dapat i-abort ang baby. Na parang, talaga, may mga taong mag-defend na okay lang patayin ng sanggol sa tiyan. Diba? That's one thing I don't really get. Diba? Parang bakit kailangan natin and people will struggle with that. Meron ako mga pinapanood sa YouTube na may mga tao na nagpipreach sila against abortion. Alam niyo ba kung anong ginagawa sa kanila? Sinasaktan sila, ginugulpi sila. Diba? And I'm thankful na, sandali, buti na lang naririto tayo sa Pilipinas. At pwede akong tumayo dyan sa harap, magsasabi ako na Jesus Christ is King. Walang susuntok sa akin. Sa Amerika, pag sinabi mo yun, pwede may gumawa sa'yo nun. Diba? Pwede kang suntokin. I'm just really amazed na yung Christianity na dumating sa atin, na kumalat sa pamamagitan ng mga Amerikano, sila rin yung tumalikod doon sa panirehong pananampalataya na pinaniniwalaan natin ngayon. Diba? Why? Because the struggle is sin is real. Na kahit si Kristo mismo, ano ba nangyari sa kanya after he fasted for 40 days? Diba? Actually, bago matapos ang kanyang fasting, he was tempted. Diba? So, kasi hindi pa siya nagbe-break nung fast nung time na yon. And the time na, ang galing nga ni Satan nung time na yun nung malapit na siya mag-break ng fast, ibig sabihin yung kailangan i-break na niya yung fast, doon siya tinempt ni Satan. Diba? Kasi yun yung pinaka-vulnerable siya. Yung kanyang katawan, pinakamahina ang kanyang katawan. Posibleng pinakamahina rin ang kanyang pag-iisip. Pero ano ba ang ginawa ni Jesus Christ simula ng bata siya? He lived and walked his faith. 12 years old. Saan siya nahanap? Sa temple. Diba? And I do believe he celebrated the Passover, he celebrated the different feasts. Diba yung mga feasts na sineselebrate natin, pinasiselebrate sa atin ni Pastor Juan. Ang purpose nun so that we could walk what Jesus did during his time. He celebrated all those feasts, di ba? So, pero ito rin yung pag-celebrate, ito na rin yung panahon na yan na throughout his obedience to the Father sa kanyang life. Kasi, after 12 years old, ano na yung sumunod na age niya? Around 29, 30 years old na, di ba? Yun yung gap ng Bible sa kanyang buhay. Di ba? Pero sinabi na rin naman ni John yun, marami pa ang mga bagay tungkol sa buhay ni Jesus Christ na hindi na sinulat. If the whole world would not be enough, di ba? Sinabi mismo ni John sa Bible. Pero understanding paano niya napagtagumpayan because of his diligence to understand and study the Word of God. Kahit siya mismo yung nagbigay nun. It's just crazy na mismo yung Diyos na nagbigay ng utos na yon, siya rin yung nagbabasa, nagtuturo at nag-aaral nun. Dahil siya ang Diyos na nagkatawang tao, na para ipakita sa tao kung ano yung kailangan natin gawin. Kaya mga kapatid, we always have to remember that the incarnation affirms that we will battle both spirit and flesh. Diba? Because no darkness is beyond Christ's reach. Wala namang kadiliman sa puso natin na hindi kayang abutin ng ilaw ng Diyos. Di ba? And whether it is moral, spiritual, cultural, or personal. Even in our culture, may mga bagay na anti-God. Di ba? Tayo mga Pilipino, we are so forgiving that we forget about justice. Diba? Masyado tayong naalala ko yung kasagsagan ng DPWH na scam. After few months, may ikinulong.
Di ba, may 8 yata or 6 na ikinulong. Tapos ang tanong ng mga tao, sino sila? Di ba? Tapos ngayon, unti-unti na natin nakakalimutan. Kasi yung kultura natin, itinuro na pag nagpatawad ka, kailangan mo rin kalimutan. Wala po sa Bible yun. Okay? Wala sa Bible yun. Forgive and forget? No. Wala sa Bible yung forgive and forget. Magpapatawad ka, pero magsasakripisyo ka, nagpatawad ka, patuloy mong dadalhin yung sakit na yun, pero itiisin mo dahil mahal mo yung tao na pinatawad mo. That's the reality. And that's one thing na yung testimony nga ni Ate Kat at saka ni Kuya Mondicar dito sa kwento nila kanina. If you would see them every day, what would you do? Itiisin mo yon kasi kailangan mo mahalin yung tao. Diba? The struggle with sin, with flesh, and with spirit is real. May mga tao ako sa buhay ko na ayaw ako sa kanila. Pero kailangan ko silang patawarin kasi mahal ko sila. Diba? May mga pagkakataon na gano'n na nararamdaman ko sa dalawa kong anak. Joke lang. Joke lang. Dumana-mahal ko yung dalawang yan. I would admit, even in married life, di ba, may mga struggle morally, spiritually, di ba? Magkaiba kaming tao, may mga magkaiba rin kaming stand when it comes to certain things about the Bible, di ba? But we do understand that we have to forgive one another because we love one another. That's the same thing with tayong lahat, di ba? And that's one thing na nagpapasalamat pa po ako. And this is the reason why na-overwhelmed ako ng mga malalaking churches. Kasi buti ngayon, wala pa namang umaabot sa punto na merong tao dito na ayaw kong kasama. Wala pa naman ganun. Di ba? At siguro hindi naman tayo aabot sa ganun. Na pupunta ka sa church pero meron kang taong ayaw mo makasama. Huwag naman sanang ganun. Diba? And I just can't understand pag masyado na kayong malaki, tapos may mga tao kayo na hindi kayo ganun ka-close, pero kailangan kayo magkita every Sunday. Diba? So, I don't want us to happen, but we have to understand na we will paalala natin sa sarili natin na nagtatawang tao si Kristo para patunayan that the struggle is real when it comes to sin. Sabi nga ni N.T. Wright, isa sa mga theologians din, the incarnation is God plunging Himself in the middle of the world's darkness in order to reclaim it. Nung pinanganak si Kristo, pinanganak si Jesus, ito yung panahon ng history na napaka-troublesome ng Israel. Why? Under sila ng Roman Empire. Alam niyo po ba kung gaano ka-notorious ang Roman Empire? Di ba yung pagpaparusa na lang kay Jesus Christ, very systemic yon, very systemic. Di ba kung paano yung flagellates, alam niyo yung flagellates, yung parang latigo, hindi lang po siya latigo. Siya may mga bubog-bubog, di ba? Pati yung tinik, koronang tinik, yung cross itself, di ba? But the reality is, He plunged into the darkness so that lahat tayo maintindihan natin na patuloy tayo makikipaglaban sa kasalanan, sa kadiliman, kasi tayo yung may dala ng liwanag. Ikatlong katotohanan, mga kapatid, Jesus Christ is the unconquerable light whom sin, death, and evil cannot defeat, distinguish, or comprehend. Sabi dito, doon sa last part of the verse, and the darkness has not overcome it. Darkness is the absence of light. And darkness exists because we choose that there is no light. Sinabi ko nga last time, when God said, let there be light, anong purpose ng let there be light na pagkasabi? Kasi gusto ng Diyos na maging visible ang kanyang lahat ng creation. Kasama tayo doon. Diba? Kaya inuna niya yung light. Let there be light.
so that it could testify of all of His creation. So, dapat natin maintindihan na meron tayong assurance na kahit magsa-struggle tayo sa mga kasalanan, hindi pwedeng i-conquer ng kadiliman ang light. Kasi ang light ang magko-conquer sa kadiliman. Di ba? Alala ko, na-idea yung light bulb sa bahay. Meron kaming light bulb sa bahay na yung sa kusina namin napakaliwanag. Kasi syempre nga naman, pag nag-iiwa ka, pag nagluluto ka. So, si Samaria yung nagsasaing, si Shiloh yung pinaghuhugas namin. Yes, nagsasaing na siya. Pero sa rice cooker. Pero marunong siya magtaisa sa pamagitan ng daliri. Okay? Si Shiloh yung naghuhugas. Tapos kailangan silang sabay pumunta sa kusina, busted yung light doon. Tapos, ang una ba namang reklamo ng dalawa, bakit walang ilaw di asin yung pagkakasabi ng parang in English? Why there's no light here? What happened to the light? It got busted. Why is it busted? Anak, hindi forever iilaw yan. Diba? Sooner or later, masisira yan. Tapos, in reflection, that when Christ claimed that He is the light. Pero ito yung light na never na mapupundi. Never na mawawala. Pero ang purpose nito is to conquer the sin in our life. Alam niyo po ba para saan yung ilaw? Pag tumitingin po ako ng microscope, di ba? Naalala ko nung nagtuturo pa ako, tinuturoan ko yung mga bata ng gumamit ng microscope. Alam niyo kung anong laging problema kung bakit wala sila nakikita sa microscope? Lagi nakapatay yung ilaw. Hindi nila alam kung paano bubuksan yung ilaw ng microscope. Tinuruan ko rin sila gumamit ng manual microscope, yung meron lang lens, merong mirror, gano'n. Hindi rin nila alam kung paano gamitin yun. Sabi ko, ihaharap nyo, hanapin nyo yung ilaw, tapos yan ganito, para makita nyo yung pinakamaliit na detalye. Tapos yung lahat sila, pag gumana na yung microscope, yung pala yun. Di ba? Pinakuha ko sila ng mga water samples sa iba't ibang lugar. Tapos nakita nila yung mga bacteria, yung mga sa tubig, sa pamamagitan ng ilaw. Ganun po yung buhay natin. The more na lumalapit ka sa Diyos, the more na nire-recognize mo si Kristo bilang ilaw, the more na may struggle sa buhay. Hindi ko po sasabihin sa inyo na pag the more na lalapit ka, the more na mas maganda ang buhay. Hindi yun ang sinasabi ng Bible. The more that we come to Jesus, the more that we come to Jesus Christ, the more that there will be struggle in our life. Why? Lahat ng pinakamaliit na kasalanan na hindi mo naiintindihan bakit meron yan sa buhay mo, o pinakamaliit na struggle, hindi man siya kasalanan, bagay na hindi mo naiintindihan sa buhay mo, those will be magnified in the light of Jesus. Diba? Hindi ka lang parang humaharap sa salamin na nakikita mo yung sarili mo, pero parang ka nilalagay sa mic. Para mo nilalagay yung buhay mo sa microscope. Nakita-kita mo yung pinakamaliit na detalye. And that's one thing. One of the essence of spiritual maturity is mas lalo mong nakikilala ang sarili mo, what you're capable of. Diba? Kaya pag sinasabi ng mga kakilala ko, may mga kaibigan naman ako, hindi naman siguro gagawin ni Chuy yun, mapait naman yun. Yan ang akala niya. I am capable of murder. Until now. Kala niyo ba? Sa isip ko, minsan pag nanonood ako ng mga detective movie, ay naisip ko na rin yan. Naisip ko na rin gawin yan. Yung mga, alam niyo po ba yung bank heist? Ano nga ba yun? Yung money heist. Money heist. Diba parang, so, naisip ko na rin yung image. Diba? You see how dreadful this mind is. Diba? Kaya, lagi kailangan mo nandun kay Kristo para lagi mo nakikita kung ano yung capable kang gawin. Alam niyo po ba na
Na-realize kong mas violent ako ngayon na nagkaroon ako ng 2 anak. Kasi yung protective instinct ko, mas sensitive. Diba? Kaya lagi ka nasi-stress. Lagi ako nasi-stress na anytime na may mga abis sa 2 kong anak, parang I'm ready to jump in to defend them. Kasi wala namang ibang nang-aabis sa kanila, kundi ako lang. Ako lang dapat yung nang-aabis sa kanila. The reality is, pag nagdadrive ako, ito di ba sinasabi ko sa inyo, pag nagdadrive ako mag-isa, mas pasensyoso ako. Bahala kayo dyan, sige, lampasan ninyo ako. Pero pag yung meron akong kasamang pasahero, tapos nagmamaneho, mas may kakat sa akin, ang una kong iniisip, may madidisgrasya akong kasama. You see that? And that's the reason why my brain has been wired differently. And that's the reason why I have to be careful in the things that I think, in the things that I watch, the things that I say, the things that I listen to. And I need to put them always in the light of Jesus Christ. Kasi kahit kasalanan, kamatayan, at anumang evil yan, hindi pwedeng i-extinguish yung life na yun. Actually, mas nakikita mo lahat ng yun, mas nakikita mo ang kasalanan ng mundo, the more that you are in Christ. Diba? Yung mga bagay na tinotolerate ninyo bago pa kayo naging Kristiyano, hindi mo na tinotolerate ngayon. And this is one thing, na katulad halimbawa nung paninigarilyo. Lumaki po kasi ako na naninigarilyo po yung father ko. That's also the reason why he died. Aning na stroke, di ba? Ngayon, dati tinotolerate ko po yun. Kasi meron akong kamag-anak na gano'n. The more that I mature as a Christian, as nare-realize ko, pero graceful naman ako nagsasabi, ay, pakipatay ko yung sigarilyo ninyo. Ay, sir, bawal po mag-vape dito. Buti na lang, si Duterte naglagay ng no smoking everywhere. Isa sa kanyang legacy, yung no smoking everywhere. Diba? And you see that there's no darkness that can overcome the light. It will always be the light that will overcome the darkness. Kaya nga sabi sa John 1:5, this is the message you have heard from Him and proclaim it to you, that God is light. That God is light. Kaya mga kapatid, the incarnation assures us that death, evil, or suffering, and hell are real, but they're not the final destination. Sorry. Final destination. Yes, I know. Excited sa final destination. But they're not the final destination. And it's the same thing. Napanood ko yung mga unang portion, yung mga unang movie ng Final Destination. Pagkatapos ng death, anong sinasabi ng pelikula? Wala na, di ba? Namatay lang sila. Di ba? Yun ang hindi pinapakilala ng media. Di ba? Di ba? Pero dapat natin maintindihan that those things are not the final destination. Not the final destination. For those who have placed their faith in what Christ has done. Sabi ni N.T. Wright, evil is real and death is real, but that they're not the ultimate reality. The ultimate reality, pag natapos na ang lahat ng ito, pag bumalik na si Kristo, ano ang ultimate reality? May Diyos na gumawa sa atin. Amen. Kilalanin mo man siya o hindi, Diyos pa rin siya. Diba? Now, this is the thing. Sabihin, paano walang Diyos? Wala naman akong sinayang. Nabuhay ako, nakikilala ako dun sa possibility na merong Diyos na nariyan. Diba? Dito naniwala ako sa merong Diyos na nariyan. That above me, and more than me, and more powerful than me. Na hindi ako yung Diyos. Yun yung gusto. Kaya mga kapatid, let me close with this. The light has come in the flesh, and the darkness has not overcome Him. Diba? Nung nabuhay naman siya, kung babasahin niyo po yung gospel, diba? I cannot imagine na kung siya na Diyos na nagkatawang tao, He experienced those kind of things. Diba? We walk through shadows with hope that Christ still shines. So, mga kapatid, we have to stand firmly, boldly,
na walang pwede tayong ipalit na mas maganda sa kung ano ang ginawa ni Jesus. Let's settle for that. Diba? Yun na yung ating pananampalataya. Panalangin tayo.